Hello, magandang araw. Kamusta kayo mga kababayan? Kamusta po ang ating buong sanlinggo? Today ay Sunday, October 20. Ah, ah, anyway, welcome. Welcome back sa 888 Media. Ito po ang inyong lingkod, Robert. Topic natin po today is about ayuda. Singit-singit sa mga pondo, BICAM and GAA, General Appropriation Act. Alam nyo mainit kasi ngayon ang usapin tungkol sa mga pagsingit ng pondo. Doon sa mga iba't ibang government agency na kapag ang ating kongreso ay magpapasa ng batas patungkol sa budget, meron po silang sinisingit. Yan po ang mainit na usapin ngayon, kaya yan po ang pag-uusapan natin. Ito po, pakinggan ninyo si Amy Marcos kung paano siya sumagot dito sa katanungan ng mga media men. Ito. So, umiiyak na sa inis Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala namang notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod yung tinatawag natin yung Rizal nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, saan na yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Lalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwang 3,000 na ayuda. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang... Hindi, I think ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. So sa tingin niyo ba, nakita niyo na parang napupolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni Bibi Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM. Hindi ko alam. Wala akong alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan nakita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. Ayan. Nakita nyo kung paano magkunwari ito si Amy Marcos. Hindi niya masagot ang media kung may kinalaman ba ang Malacanang dito sa mamumulitika ng di umano ng pamamahagi ng pondo ng DSWD. Alam nyo imposible naman na ang Malacanang walang alam dyan sapagkat itong DSWD ay under po yan ng executive. Ngayon, imposible po yan na hindi alam ng Malacanang, na walang basbas ang Malacanang. Ibig ba sabihin kung walang alam Malacanang dyan ibig ba sabihin ang nagpapatakbo, ang gumagalaw, si Speaker Romualdez, o magkasabwat sila, Malacanang, si Speaker, at DSWD. Imposible po yan. Katulad nito, merong hindi lang OBP ang di umano'y pinopolitika. Meron pa isang congressman na nagluluhod
para lang matuloy ang pamamahagi nitong ayuda ng DSWD doon sa, I think, sa Mindanao. Oh, imposible po yan. Ayaw na sagutin ni Amy Marcos, nagkukunwari po siya na hindi alam. Ayaw niya diretsuhin. Imposible po yan. Imposible na walang alam ang Malacanang. O baka naman, itong si Pangulong Marcos, pinapaikutan o pinapaikot ang ulo nitong mga tao na nakapaligid sa kanya, partikular, si Speaker Romualdez. Imposible po yan. Napaka-imposible. O, diba? So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagdadraft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyadong personal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Kasi parang feeling ko, ako talagang pinersonally. Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganon? Samantalang yung sangkatutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request. At saka yung iba't ibang opisina na parang nakikitira lang sila sa iba't ibang provincial and municipal government. Ngayon, kailanman hindi lumabas yung request para sa PI, pero nung lumabas yung budget, andun na yung 12 billion. Nasindak naman ako. Ganon din yung para sa ating DSWD. Dahil sa DSWD, ayun na naman, hawak ko na naman yung budget na yan. Abay, kung bakit naman yung AKAP sumulpot doon ng 26 billion, samantala yung hinihingi talaga yung DSWD, ayun nga, yung kanilang walang kamatayang JO, puro job order nga, wala nga permanente sa kanilang mga tauhan, kawawa naman. Tapos wala silang sasakyan, nakikisakay sila sa public transport sa kung saan-saan, hawakan cash. So, nagtaka talaga ako saan galing yung AKAP. Nung tinanong ko sa DSWD, hindi rin nila alam. At sabi na, di na nga namin alam. Basta sumulpot na lang yan. Ngayon, gagawa namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, love letter na yan. Sabi mo. Hindi, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga kung maari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo gandahan naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, ano? Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan. Ano ba naman? Nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa House kaya. Ako yung overstaying sa House. Sa 12 years ako sa House. Pinakamatagal yata ako dun eh. Naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize, I think the other thing is, kung maari yung LBRMO, yung ating finance committee dito, timbrehin rin sa amin kung ano talaga yung mga required changes. Walang gulatan. Higit sa lahat, yung pinal na BICAM, wag naman picture taking lamang. Sana naman may konting diskusyon, at least yung major changes, debatihin naman natin sa maayos na BICAM. Wag naman yung biglang nagkakasisihan, nagkakaturuan, kung bakit nasingit yan, tapos kukunin yung e-signature mo, tapos sasabihin, alam mo yan. Di, paano naman yung ganon? Dapat konting pakikisama, nadadaan naman yan sa pakikiusapan. Robert Mann. Ma'am, tugtog lang dun sa bike at binabanggitin nyo.
may proposal ng para mas maging transparent, buksan sa public yung sinasagawang BICAM, i-live stream yung the whole process hanggang sa matapos. Your opinion on that, ma'am? Well, alam ko marami sa aking kasamahan ayaw niyan. Ako, para sa akin, bakit hindi? Total, yung mga subcommittee hearings, naka-live stream, ganun din yung plenaryo. Ano ba naman, tuloy-tuloy na hanggang sa BICAM. Sa akin, walang problema. Okay lang yun. Pero alam ko, maraming nag-o-object at sabi niya, unang-una, wala nang katapusan yan. Kadami-dami yan. Baka hindi na tayo matapos till Kingdom Come, ma-reenacted budget tayo na iniiwasan din natin. So, tama rin yun. That's a real concern. Ang akin lang, yung mga major, yung mga billion-billion dyan na tumataginting na bigla tayong nasa shock, bakit nasingit yun? Abay, dapat i-debate yun ng maayos. Now, yung provision sa 2024 General Appropriations Act na nag-authorize ng transfer, sino ba bang nagpalagay ng provision? Yes, isa pang malaking tanong yan, yung special provision on program. Kasi naging isang, ano ba tawag dyan, parang naging alamat na yung unprogrammed sa ating, sa GAA natin. Di natin maintindihan kung paano binagsak, pati yung mga foreign assisted projects, ginawang zero. At lahat ng pera, yung counterpart natin, linagay sa unprogrammed. Hindi naman yata pwede yan. Ito yan, no? Yung GAA, yung GAA, no? General Appropriation Act, no? After yan maipasa sa BICAM, ipapasa yan sa Office of the President. And then, ang Presidente, dapat yan, bago niya aprobahan, i-review niya muna para makita niya yung mga budget proposal, budget request, no? Kung tama o hindi. And then, katulad ng sinasabi dyan sa press call ni Amy Marcos na meron daw mga sinisingit. Okay? Imposible na hindi makita yan, imposible na hindi malaman ni Pangulong Marcos yung mga singit-singit na yan. Dahil dadaan yan sa kamay niya. Dadaan yan sa kanyang pag-review. Ngayon, kung meron nakakalusot nito mga singit-singit na sinasabi nila, actually, pinuna din niya ni BP Sara eh. Kung meron nakakalusot, ibig sabihin, inaprubahan yan ni Pangulong Marcos. Inaprubahan ng Presidente. Kung halimbawa, tulad ng DSWD, for example, ang budget request nila ay 40 billion. Tapos, mayroong siningit. Na pondo. Imposible na hindi makikita yan ng Presidente. Maliban na lamang kung hindi niya ni-review. Pinirmahan niya, inaprobahan niya, hindi niya ni-review, kaya hindi niya nakita. Ngayon, kung kanyang binasa, kanyang ni-review at nakalusot yan, ibig sabihin, aprobado niya. Diba? O ngayon, sino ang dapat sisihin? Hindi sila, Malacanang at Kamara. Ayun, sinasabi ni Amy Marcos, ayaw niya kasi diretsuhin eh. Ayaw niyang ituro ang kanyang kapatid, ayaw niyang ituro ang ayaw niyang banggitin ang pangalan ni Speaker Romualdez at ni Saldico. Ibig sabihin, pinagluloko tayo ni Amy Marcos. Di ba? Pinagluloko tayo ni Amy Marcos. Binobudol ang kaisipan natin. Ayaw niyang diretsuhin ang kanyang kapatid na kasabwat diyan. Di ba? Maria, katulad niyan, sinasabi diyan, yung mga foreign assisted project, siniro daw. O kaya, wala tayong makikita mga proyekto diyan, mga infrastructure. Ibig sabihin, ang priority nitong gobyerno na to ay ayuda. Di ba? Ganon yan. Imposible na hindi alam ng Presidente. Ito nga itong si dating Pangulong Duterte, may mga ganyan din pagsingit. Ang ginawa ng Presidente, nung review niya, nakita niya, binito niya. Hindi niya pinalusot, kaya itong mga congressman, galit sa kanya. Ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos,
palakpakan ang mga congressman kasing malaya sila. Nakakalusot ang gusto nila.